Magsasabing ikaw, Jesus, tunay Panginoon, ikaw ang aming hari, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming inihahayag, you are the Lord of Lords, you are the King of Kings. Pagpalain mo po ang bawat isa na nasa loob yung tahanan ngayong araw. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, sa kanila po magsabing Amen. Praise the Lord. Bago ka maupo, kamayan mo yung dalawang katabi, sabihin mo sa kanya, nagagalang ako, nakarating ka. Praise the Lord. Ang Panginoon natin ay nasa ating kalagitnaan. Ang Panginoon natin ay nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa panahon na tayo ay nangungulila, sa panahon tayo nalulungkot ng mga problema, siya ay nandiyan dyan. Siya po ay ating kasama. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Kolosas, Kabanata 4, talatang 1 hanggang 6. Colossians chapter 4, verses 1 to 6. Babasahin po natin ang kanyang salita. Nais ko po ang lahat ay tumayo bilang paggalang sa kanyang banal na salita. Sa akin po ang unang slide, sa inyong pangalawa, hanggang umabot po sa panghuli babasahin sabay-sabay. Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. And pray for us, that God may open the door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Sabay-sabay. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Ang Diyos po ay purihin sa pagbasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Makaupo ang kapulungan. Ito po yung last part ng ating tinatalakay sa aklat ng Kolosas na sinulat ni Apostol Pablo nung siya po ay nasa kulungan doon po sa Roma. At sa ating buhay bilang mga mananampalataya, hindi lamang mahalaga ang ating ugnayan sa Diyos. Lahat tayo mayroong kaugnayan sa Panginoon. Kung tayo ay hiwalay sa Kanya, wala ho tayong pag-asa. Walang lakas, walang biyaya, walang buhay. Because of our relationship with the Lord, kaya tayo nag-i-exist. Kaya tayo ay nabubuhay. Subalit ang buhay na ito ay hindi lamang tungkol sa kaugnayan sa Panginoon, kundi pati rin sa ating pakikitungo sa ating kapwa. So, pakikipagrelasyon po natin sa ating kapatid, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, mga mahal sa buhay. At sa kanyang sulat na ito, ni Apostol Pablo, ipinapaalala niya sa atin ang mahalagang aral. Sabihin mo nga, aral. Usong-uso ngayon ang aral sapagkat ang DepEd ay mayroong programa ang pamagat aral. Pero sa banal na kasulatan, marami tayong aral na makukuha at ito ay binibigay sa atin ng Panginoon bilang gabay, bilang patnubay sa ating mga buhay. Una niyang aral na nais makita natin na tayo ay maging makatarungan, na tayo ay maging makatwiran. Sa ating pakikipag-relate sa ating kapwa, dapat tayo ay tapat. Dapat tayo ay maging masigasig sa panalangin. At ang pagkakaroon ng katalinuhan o karunungan at higit sa lahat, ang biyaya sa ating pananalita. Sa bawat salita na yung sinasabi at kanilang napapakinggan, siguraduhin po natin na mayroong biyayang makakamtan ang ating kapatid dito sa sanlibutan. Kaya dito sa aklat na ito ng Kolosas, tinuturuan tayo ni Pablo na ipamuhay. Ipamuhay ang ating pananampalataya. Sabi nga nila, let us walk our talk. Kung ano yung sinasabi natin, panindigan natin. Makita, mahayag sa ating gitna na tayo ay tunay na mga mananampalataya. Hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi maging doon sa pang-araw-araw nating pakikipag-ugnayan sa ating pamayanan. So, sa loob, sa labas, parehas ang iyong performance. Ikaw ay mananampalataya,
ikaw ay sugo ng Panginoon, dapat liwanag ng Diyos ang makita sa atin. Minsan, ang mga tao, magaling makisama sa kanyang kaibigan o kaya sa kanyang mga kaklase o kaopisina. Pero pagdating sa pamilya, laging galit. Merong bias. Kumbaga, madaling pakisamahan yung mga kaibigan, pero pag doon na sa kanyang pamilya, nahihirapan. Huwag tayong ganon. Hindi po yun ang nais ng banal na kasulatan. Sa pang-araw-araw nating pakikipag-ugnayan sa pamilya, sa kaibigan, sa kapwa, maging sa ating mga kapatiran, sa mga mananampalataya, at maging sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, dapat po tayo ay maayos. Kaya't sa ating pag-aaral ngayon, sisikapin nating unawain kung paano natin maisasabuhay ang mga aral na ito ni Apostol Pablo dito sa mga taga-tagas, upang tayo po ay maging mabuting saksi ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang ngayon, sa lahat ng panahon. Ano ang mga mahalagang salita na nais nating puntuhin sa umagang ito? Actually, meron po ako dyan nakitang 6. Be sensible, be prayerful, be watchful, be knowledgeable, be grateful, and be graceful. Una, dapat po tayo maging makatarungan. Dapat tayo mapanalanginin. Dapat din tayo mapagbantay. Dapat din tayo maging matalino at mapagpasalamat at mabiyaya sa lahat ng oras. So, makatarungan. Sabi dyan sa unang talata, Masters, provide your slaves with what is right. Sa kanilang panahon, uso yung merong alipin, meron kang biniling alipin sa slave market, at yung alipin na yon ay merong kaugnayan sa iyo, merong paglilingkod na gagawin sa iyo, maging ang kanyang buhay ay sa iyo. Pero ang kanyang advice, mga kapatid, dapat tayo, lahat ng tao, hindi lamang yung mga Panginoon, hindi lamang yung mga magulang, lahat ng tao dapat, mga kapatid, tayo po ay makatarungan. By what? By giving what is right. Ibigay natin yung dapat. Huwag nating sarilinin kung ano yung dapat ibigay natin sa iba. Pamati sa iba kung ano ang para sa kanila. By that, tayo po ay nagiging makatarungan sa harap ng ating Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 21 verse 3, to do what is right. Say that word, right. Lagi po nating pagpipiliin yung tayo po ay nasa katotohanan at nasa katuwiran, sapagkat yun po ang nais ng Panginoon. Ang pagiging righteous, mga kapatid, yan po ang nais ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya we need to do what is right, to do what is just, more acceptable to the Lord than sacrifice. Kahit madalas ka magsimba, kahit marami tayong offering, kung ang ating pakikipagkapwa-tao, mga kapatid, ay bitin, walang kwenta, walang saysay sa harapan ng Diyos na buhay. Dapat yung ating loob at yung ating labas, dapat makatwiran lagi. Sabi nga sa Santiago 5, talatang 4, look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. Yung hindi nila pagbibigay doon sa dapat sa mga taong nagtatrabaho. O kaya yung karapat-dapat na makamtan ng tao, wini-withhold. Hindi ipinapagkaloob, mga kapatid. Kapag sila ay umiyak sa Diyos, kapag sila ay nanalangin sa Panginoon, pinakikinggan po yun ng Panginoon. Lalong-lalo na yung mga inaapi, yung mga balo, yung mga ilo, mga inaapi, mga kapatid, ang Diyos ay kumikiling sa mga ganitong klaseng mga tao. Kaya sa lahat ng panahon, dapat po tayo maging makatarungan sa ating buhay dito sa ibabaw ng ginawan. Romans 13 verse 7, give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. In other words, kinakailangan ibigay natin yung para sa kanila. Kung yan ay paggalang, igalang mo. Sabi nga ng Panginoon sa Lumang Tipan, if I am the Lord, where is my honor? Ngayon, napakahalaga ng honor. Maraming mga tao tawag honorable, pero hindi naman kagalang-galang ang kanilang mga ginagawa. Mga kapatid,
Dito sa sanlibutan na ito, kung merong kagalang-galang, merong honorable, dapat yung mga anak ng Diyos. Amen? Bakit? Sapagkat tayo po ay larawan ng Panginoon. So, kung meron kang irespeto mo ang iyong Panginoon, irespeto mo ang iyong sarili, irespeto mo ang iyong kapwa. Sa pamagitan ng ating pamumuhay na matuwid at makatarungan sa kanyang harapan, mga kapatid, na ipakikita natin ang liwanag na galing sa kagurangnan. So, if honor, honor. If respect, respect. If utang, magbayad. Kung buwis, magbuwis. May panahon kayo na mga teachers, pag maparakala na ning sidula, gusto ninda itong hababa sa nambabayadan. Kaya ito, arog manaukaan, gusto ko dito sa nambabayadan. Pero naintindihan ko na kung ano pala yung binabayaran mo dyan, pinapakita mo sa tao o kaya sa lipunan kung gaano kalaki ng iyong natatanggap sa pamahalaan. Ibig sabihin yan, kung meron kang 1,000 peso, 1 piso, bibigay mo sa kanya o sa ating gobyerno, yan po ang ating kontribusyon. At huwag kang manghinaya na ito ay nawala sa iyo. Sapagat yan po ay pagpapakita na tayo ay makatwiran, tayo ay makatarungan. Hindi lamang sa ating pamilya, hindi lamang sa simbahan, gayon din sa ating pamahalaan. Pangalawa, by being fair. Tayo po dapat fair. Sabi diyan, masters, provide your slaves with what is fair. Bakit? Because you know that you also have a master in heaven. Meron kang Panginoon sa langit. Tayo po, lahat ng tao, ang Panginoon isa lang. There is only one Lord. The Lord of Lords, the King of Kings, the God of heaven. Mga alipin, mga malaya, mga Panginoon dito sa lupa, may posisyon o wala, lahat po iisa lang ang Panginoon. Sabi nga natin mga kapatid, lahat ng tuhod sa Kanya ay luluhod. Lahat ng labi magdideclare na that Jesus is Lord. Kaya kung meron kang kaibigan, kapatid, kapag-anak, hanggang ngayon ayaw sumuko sa kurangnan, time will come, they will declare, Jesus is Lord. Bakit? Lahat ng tuhod, lahat ng dila, magsasabi. Lahat ng tuhod, luluhod sa Kanya, lahat ng dila, magsasabing siya ang Panginoon. Kaya, naniniwala ako na time will come, itong prophecy ito ng Biblia magaganap. Kung sila ay may dila, sasabihin nilang ang Panginoon ng kanilang Panginoon. Kung sila ay may tuhod, lahat sila ay luluhod sa harapan ng Panginoon. Ano yun? Recognition. Tama po ito. Dapat po natin gawin yan. Kilalanin natin ang Panginoon. Sabi pa sa Leviticus 19:15, do not pervert justice. Do not show partiality to the poor or favoritism to the great, but judge your neighbor fairly. Sa Biblia, sa Bagong Tipan, ang sabi ng Panginoon, huwag kang humatol nang hindi ka hatulan. Hindi naman nangangahulugan na hindi ka na magkakaroon ng discernment sa iyong kapwa o kaya sa mga pangyayari. Pero ang nais ng Panginoon, tayo po ay hindi bias. Tayo po ay makatarungan, tayo po ay matuwid sapagkat tayo ay mga anak ng Panginoon. Sabi sa Micah 6, verse 8, He has shown you, O man, or mortal, what is good and what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Yan ang requirement ng Panginoon. Na tayo ay maging makatarungan, na tayo ay mapagmahal, na tayo mahabagin, na tayo ay lumakad na mayroong pagpapakugawa, hindi nagmamakataas. If you want to pass, give the Lord this requirement. Ipasa natin ang ating requirement na ito. Gusto ng Panginoon mabuhay yung tayo, na tayo ay makatarungan, mapagmahal, mahabagin, at tayo mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga ng isang kasabihan, ang matuwid na gawa ay nagbubunga ng biyaya. Sabi mo sa katain, matuwid ka. Pangalawa, be prayerful. Dapat tayo po ay mapanalangin. Ang panalangin ang ating hininga. Ginagawa po natin araw-araw, sapagat yan po ay dapat ginagawa ng isang mananampalataya. Mararamdaman mo kung ikaw ay lumalayo na sa Panginoon. Unti-unti kang pighugakan mag-pray. Makikilala mo ang isang tao na medyo lumalayo na sa Panginoon kapag siya ay pighugakan ng magsimba. Makikilala mo ang isang tao lumalayo na sa Panginoon sapagkat pighugakan na siya magbasa.
ng Biblia. Kaya mga kapatid, kung nararamdaman mo ito, lumapit ka sa Diyos. Sapagkat yan ang, kumbaga yan ang warning sa atin. Dapat po tayo laging nagpipray. Pinapanalangin mo yung katain mo, yung magulang mo, yung anak mo, yung mga mahal mo sa buhay. Hindi lamang yung mga tao dito sa simbahan, pati ito yung mga tao doon sa lipunan. Dapat tayo po ay nananalangin. And every prayer, mga kapatid, has an answer. And Jesus is the answer. Napapakinggan natin lalo pinagpipray ang pamahalaan dito sa simbahan, every Friday or every Wednesday, every Sunday pinagpipray natin. Anong nangyayari? Mga kapatid, ini-expose na yung mga bagay na dapat i-expose. Para ano? Para malinis ang ating gobyerno. Para malinis ang ating pamahalaan. Because of our prayer, may nangyayari sa ating kapaligiran. Sabi mo sa kantahin mo, tandaan mo yan. Tayo ay nakakilala sa Panginoon because somebody has prayed for us. Ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay nananatili sa Panginoon because somebody has prayed for you. Maaring yan magulang mo, maaring yan ay lolo mo, maaring yan ay mga mahal mo sa buhay. Subalit ang totoo sa bawat panalangin na ginagawa natin, may nangyayari sa spiritual realm. Amen? Bakit tayo dapat maging mapanalanginin? Bakit kinakailangan natin manalangin? Sapagkat tayo tinuruan ng Panginoon. Let us be prayerful as He taught us to become prayerful. Ano ang sabi sa verse 2? Devote yourselves to prayer. Say the word prayer. Kaya yung ating mga pananalangin, mga kapatid, hindi lang yung nagkataon lang, naka-attend ka o kaya naagda ka. Yan po ay gawain natin sapagkat tayo mga sumasampalataya sa Panginoon. At ang iyong panalangin, pinakikinggan sa langit. The prayer of the righteous availeth much. That's why after praying, mga kapatid, maaaring wala ka pang nakikita, but darating ang time, may mangyayari sa iyong mga ipinapanalangin. Amen? Amen? Kaya kung naniniwala dito sa atin, babalik yung mga nawala. Naniniwala ako na dadagdag ang ating bilang dito. As you pray, somebody's doing something. Ang Holy Spirit kumikilos, gumagawa siya upang yung iyong mga panalangin ay tugunin. Hindi lamang sa iyo, para sa pamilya mo. Hindi lamang sa pamilya mo, para sa community mo. Somebody say, thank you, Lord. Luke 11:2, ano ang sabi? He said to them, when you pray, say. Sabi ng Panginoon, kapag kayo'y nanalangin, sabi ni Apostle Joseph noon, meron mga binanggit sa Biblia dapat na ginagawa natin na ini-expect ng Panginoon na gawin natin. Tatlong bagay. Ilang bagay? Number 1, when you pray. Ibig sabihin, the Lord is expecting us to pray. When you give, ibig sabihin, the Lord is expecting us to give, na tayo nagbibigay. Meron pang isa, when you fast. Kapag ikaw ay nag-aayuno. Lahat naman ito, mga kapatid, pinagagawa sa atin ng Panginoon. Tinuturo sa atin ng Panginoon at kung ito ginagawa natin, mga kapatid, tayo ay sumusunod sa kanyang katuruan. He taught us how to pray. Even yung mga disciples ng Panginoon, nakikita niya si Lord, umaalis, nagpipray sa garden, nakikita nila ang Panginoon gumigising na maaga pagkatapos nananalangin. At sa kanyang pag-minister, meron silang himala na nakikita. Kaya, ang sabi ng mga disciple, Lord, turuan mo kami manalangin. At sa lahat ng mga ginawa ng mga disciples, ito lang ang kanilang hiniling kay Lord na sila ay turuan. Kaya si Lord nagbigay ng Matthew 6. Sabi diyan, when you pray, say. Sabihin mo, Our Father, which art in heaven, holy be your name. Yung mga binanggit na yun ng Panginoon, tinuturo sa kanyang mga disipulo para ano? Para tayo ay maging matibay, na tayo ay sumasampalataya sa kanyang gumagawa ng kanyang kalooban. Kaya yung hindi nananalangin, mga kapatid, mahina. Bakit? Sapagkat ang ating panalangin, ang ating hininga, yan ang ating hininga sa harapan ng Panginoon. Kapag hindi ka na nagpipray, unti-unti nasusuffocate ka na. And time will come, naghihina na hanggang sa nawala. Sabi na ito sa banal na kasulatan, when you pray, say. Ipahayag mo. Tinuturuan tayong manalangin. Sa Matthew 6:6, ang sabi niya, when you pray, go into your room. Pumasok ka sa iyong kwarto. Close the door, pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So may reward pala ang pananalangin. Kaya kung ikaw ay nagpipray, sabi mo sa katayan mo, may reward ka.
Anong sabi niya? Go into the room. Ano yung sabihin niya? Hindi ka naman, hindi mo naman pinapangistorya. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, mayroong secrecy sa pagdalog natin sa Panginoon. Dahil ka ba nagpaabaw-abaw? Ito kayo mga padik ng panahon. Nagsulot sila ng haralaba, yaon sila sa mga kalsada, pinapakita nila sila ay relihiyoso, nagpipray sila. Sabi ng Panginoon, huwag ganun. Ang gusto ng Panginoon, kung ikaw idanalangin, nandun yung sincerity natin. Ang ginamit niya, pagpasok sa room. At ikaw ay manalangin sa Ama na hindi nakikita. Hindi nakikita ang Panginoon. Ang Diyos ay Espiritu. And then, ang Panginoon naman, nakikita ka kung ano yung ginagawa. At yung mga ginagawa mo ito, mayroong reward o regalo sa iyo. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. He taught us how to pray. Letter B, He commanded us to pray. Inuutosan tayo na manalangin. Kaya ngayon, kahit ikaw ay pakiramdam mo ayaw mo manalangin, gusto mong sumunod sa Panginoon, kung pigugakan ka mag-pray, dublihon mo ang prayer mo. Dahil merong pagpapanang paparating sa iyo. Gusto ng kaaway mahinder, gusto ng kaaway mahadlangan. Pero mga kapatid, magpursige ka, i-breakthrough mo, pagtasin mo yan, sapagkat ang biyaya ng Panginoon ang iyong tatanggapin sa araw na yan. So, He was commanding us to pray. Anong sabi? Devote yourselves to prayer. I-devote mo, ibigay mo ang iyong panahon sa pananalangin, sapagkat yan ang nais ng Diyos natin. And then sabi nga dito sa verse, and pray for us also, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Kaya yung pananalangin na support para sa iba, biblical ho yan. Nagbibigay ka ng iyong prayer request, Pastor, i-pray mo ako. Biblical ho yan. Even Paul, si Apostol Pablo, mga kapatid, he requested Colossians to pray for him. Sabi niya doon sa mga taga-Colossians, ipanalangin niyo ako na magbukas ng mga pintuan para maihayag ko ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At ipanalangin niyo ako na ito'y may pahayag kong maliwanag para matanggap ng iba. Kaya mga kapatid, yung support natin sa prayer o yung pananalangin mo para sa iyong kapwa, yan po ay napakahalaga na gawain ng isang tunay na mananampalataya. Sabihin mo sa katayo mo, I will pray for you. I will pray for you. We were commanded to pray. Jeremiah 33 verse 3, anong sabi? Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Manalangin kayo, sabi ng Panginoon. Tumawag kayo sa akin, kahit walang load, kahit walang cellphone. At ano ang sabi niya? I will answer. Nandoon yung kanyang command. Pero after the command, there is blessing. Lagi natin binabanggit, in obedience, there is blessing. Sa pagsunod ay mayroong pagpapala. Sa pagsuway ay mayroong pagpapalo. Hindi lamang blessing ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, kundi yung mga hindi mo alam, malalaman mo. Yung mga sikreto, mahahayag sa iyo. Yung mga hindi mo alam, magkakaroon ka ng kaalaman. Bakit? Tumawag ka sa kagurangnan. Sabi nyo sa tayo, pray always. Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Sabi ng Biblia, mga kapatid, manalangin pa. Tayo lahat manalangin para dahil mahulog sa kalot. Dahil ka mabulot. Kaya ang tao nahuhulog sa temptation, baka kulang ng prayer. Ang purpose ng prayer, upang tayo ay lumakas, upang tayo ay hindi mahulog sa temptation. Pray so that you will not fall into temptation. Kaya lang minsan, dahil sa tao, sabi ng iba, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ako kaya na tao, maluya. Talagang maluya. Pero tandaan mo, na at least, yung espiritu mo willing. Sabi ko sa tayo, willing ka ba? Miski mahina yung ating katawan, miski mahina yung tao, pero at least nandoon yung willingness. At yun ang kinakapitan ng Panginoon. Meron ka lang desire. Alam niyo ba, mga kapatid, si King Nebuchadnezzar, nung siya po ay na-curse dahil sa kanyang pagmamataas, binagsak siya.
yung kanyang katawan na puno ng kaliskin o hindi, yung mga parang balahibo ng manok. At ang kanyang mga kuko ay humaba na parang sa agila, hindi na siya nakakapagsalita dahil sa kanyang kasalanan sa Panginoon na pagmamataas. Pero that time na siya ay tumingala sa langit, naunawaan ng Panginoon at siya ay pinagaling. Anong ibig sabihin noon? Yung kanyang pagpapakumbaba, yung kanyang pagtingala sa langit, yung kanyang pagtawag sa Panginoon. Kaya hiniling mo pa sa nasa langit. Pagtingala mo sa langit, kapatid, nauunawaan na ng Panginoon. That's why we need to pray always. Manalangin tayo. Sabi nga sa isang kasabihan, ang panalangin ay mabisang sandata ng isang taong nangihina. Nangihina tayo. Minsan, pakiramdam mo, talo ka, bagsak ka. But you need to pray para ikaw ay makabreakthrough. Amen? Number 3, be watchful. Dapat tayo mo'y mapagbantay. Lalong-lalo na sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, dapat meron mensahe yan na naunawaan. Yung bagyo, yung lindol, yung lahat ng katiwalaan na na-expose, may mensahe na pinapadating ang Panginoon. Na ano? Na ang Panginoon ay hindi natutulog. Na ang Panginoon ay pinapaabot sa iyo na siya ay malapit ng dumating. Na ang Panginoon ay tunay na buhay. Na ang Panginoon sa Kanya magsisimula ang pagbabagong buhay sa ating lipunan. Mapagbantay. As a proof of wisdom, ano sabi? Being watchful. Tayo ay mapagbantay. Sabi nga, be on guard. Sabi mo sa Ephesians, tayo ay maging mapagbantay. Saka yan po ay patunay na tayo po ay matalino. Na tayo ay nagbabantay dahil alam natin ang Diyos ay malapit na dumating. Mapagbantay sa mga pangyayari sa iyong kapaligiran. Minsan hindi mo maunawaan. After na ikaw nanalangin, naintindihan, kaya pala. Maaring ngayon hindi pa, pero time will come, you will understand. Mapagbantay sa pag-atala mo na ito'y sinabi ng Diyos na buhay. Ephesians 5:15 ang sabi, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Masama ang panahon. Sabi ng banal na kasulatan, maging maingat ka dahil masama ang panahon. Sa iyong pamumuhay, maging matalino ka. Sapagkat ang Diyos, meron nga sinasabi, dapat mong pakinggan, dapat mong maunawaan. Upang sa ganon, dumating man ang mga hindi inaasahan, nananatili kang nakatayo at matapang. Matthew 26:41 says, watch and pray so that you will not fall into temptation. Watch and pray. Ito po, yung tunay na matalino, yung nagbabantay. Naalala mo yung 10 dalaga na naghihintay? Yung iba hindi matalino, yung iba matalino. Ano ang qualification ng matalino? Handa. So iba, mga kapatid, ang dala nila kulang na langis. Yung iba, dala-dala nila kompletong langis. Pero hindi pa dumarating yung ikakasal. Pero nung malapit na, sabi na, kulang na ngayon restante na nga kita. Pwede nga makahagad. Sabi mo itong matalino, duman nga sa tindahan mo, pagkakamuntaan sa buyang dara para sa buyang sanan. Kanaghali sinda sa kanag-abot ang kagurangnan. Yung kakasal. Minamag. Pagkatapos, nagralaog. And then, mga kapatid, naiwan sa labas yung hindi matalino. Kumatok sila. Parang nais nila makapasok. Pero anong sabi sa kanila? Hindi ko kayo nakikilala. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang iyong pagiging matalino, ang iyong paghahanda ay may kaugnayan sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay matalino, i-apply mo ang sa kanyang salita. Katulad ng taong nagtayo ng kanyang tahanan, hindi sa buhangin kundi sa bato. Dumating man ang bagyo, dumating man ang unos, hindi bumagsak. Bakit? Nakatayo sa bato. At ang bato, si Kristo. Siya po ang ating pundasyon. Sabi mo sa katahin mo, tatandaan mo yan. 1 Peter 5:8. Pakibasa. Maging mapagbantay, maging matalino.
Sapagkat ang kaaway ay parang umuungol na isang leon. Naghahanap ng kanyang masisila. Pero ang maganda, sabi niyo ano yun? Yung leon sa iyong harapan, kahit umuungol, wala nang magagawa sa iyo sapagkat ikaw ay tunay na matagumpay. Kung siya man ay umuungol, wala nang pangil dahil tinanggalan na siya ng ating Panginoon. Pero ang maganda, ikaw ay mapagbantay, ikaw ay naghahanda. Ano man ang dumating sa iyong buhay, handa kang tanggapin sapagkat ang Diyos ang iyong kagapay. Letter B, as we obey His word. Ano sabi? Being watchful. Sundin mo ang kanyang salita. Sundin mo yung kanyang command. Bakit? Sapagkat ikaw na hindi nakakaalam, kapag sinundan mo yung kanyang instruction sa iyo, mga kapatid, magagawa mo. Matatanggap mo yung mga bagay na para sa iyo. Watch and pray. Una, para ikaw ay maging matibay, you need to watch and pray. You will not fall into temptation. In other words, you are strong. Hindi ka mahuhulog. Bakit? Ikaw ay nakakapit sa Panginoon. At sapagkat ikaw ay willing, mga kapatid, kayang-kaya mong makuha ang iyong minimiti. Sabi diyan sa Luke 21:36, be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. So dapat tayo laging mapagbantay. Sapagkat darating ang Panginoon para magnanakaw. Parang sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, masumpungan tayo na tayo ay naghihintay sa Kanya. Ano ibig sabihin niyan? Mula sa iyong pananampalatayang ito nang ikaw ay tumanggap sa Kanya hanggang sa dulo ng iyong buhay, huwag kang bibitiw sa iyong pananampalataya. Ano mang oras dumating ang Panginoon, mga kapatid, ready ka. Bakit? Sapagkat ang Panginoon, alam mo, tiyak na muling magbabalik. Pero kung hindi mo alam kung kailan, dapat lalo kang nag-i-expect. Yung baga may mabisita ngayon dyan. Magrilinig niya ka mo, mabisita. Kahit walang dumating, ready ka. Bakit? Sapagkat ikaw ay mapagbantay. Mark 13:33, be on guard. Be alert. You do not know when the time will come. Lalong hindi mo alam kung kailan dadating, dapat lagi kang alerto. Dapat tayo po ay nagbabantay sapagkat malapit nang dumating ang Diyos na buhay. Sabi nga ni Guy Finley, being watchful is being truthful. Kaya yung mga naghihintay, nagbabantay, yan pala ay pagiging truthful. Pang-apat, be grateful. Maging mapagpasalamat. Hindi lamang mapanalanginin, kundi mapagpasalamat din. Hindi lang mapagbantay. Dapat grateful ka. Be thankful sa lahat ng bagay. Bakit? In order to honor the Lord. Yung baga kung ikaw nakakakilala na sa Panginoon galing ang lahat ng biyaya na yung tinatangkilik, dapat pasalamatan mo siya. At kapag pinasalamatan mo ang Panginoon, yan ay pagkilala sa Kanya na siya ang pinagmulan ng iyong mga bagay-bagay sa ibabaw ng lupa. Sa mga ari-arian, maging ating lakas, maging ang ating buhay, lahat yan sa Panginoon. Kaya dapat kilalanin natin at pagpasalamatan natin sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Let us honor the Lord. Amen. Take your seats. Ang sabi dyan, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Dapat mapagpasalamat. Kung ikaw ay laging nagpapasalamat, ang biyaya ay sunod-sunod, mga kapatid. Dahil pangani, nagpapasalamat ka na. Bakit? Sapagkat alam mo ng kanyang salita at ang kanyang gawa, iisa, walang pagkakaiba. Psalms 50:23, those who sacrifice, thank offerings, honor me. Kung tingnan nyo, kung ikaw ay nag-o-offering para sa Panginoon, kung ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon, yan ay pagkilala sa Kanya. Ino-honor mo ang Panginoon. Ang iyong regalo, ang iyong offering, is a symbol of your pag-honor sa Panginoon. Kaya, sabi nga sa Bible, do not appear before the Lord empty-handed. Ibig sabihin, meron kang something to offer. Pag haharap ka sa hari, kinakailangan meron kang dala-dala. Sabi mo sa katahin mo, dala mo ba buhay mo? Ito ang number 1 na dapat nating ihandog sa Kanya. Sa Romans 12, di ba? Sabi doon, I beseech you, therefore, brethren, to offer your body as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual service.
Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So bring your body. Okay, wala kang pera, wala kang pang-offering, bring your body. Ang mahirap, minsan, yung katawan nasa loob, yung isipan nasa labas. Sabi nyo sa katayin mo, hindi mo ganon. Hebrews 12:28. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God and acceptably with reverence in awe. So, let us be thankful. We are being commanded to be thankful. Dapat tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sa Thessalonians, di ba? Ano sabi doon? In everything, give thanks to the Lord, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pastor, miski sumaraot, miski sa anong pangyayari, ipagpasalamat mo. Dahil yan ang kalooban, ang design sa iyo ng Panginoon. Ano man ang iyong inaharap ngayon, ano man ang pagsubok na iyong pinagdadaanan ngayon, ang lahat ng yan mapagtatagumpayan. Dapat ipagpasalamat sapagkat hindi kanya iniiwanan, hindi kanya pababayaan. Somebody say, thank you, Lord. Hindi dahil meron masamang nangyari, kundi meron kang lakas ng loob na harapin kung ano man ang mga pangyayari sa buhay. Matatag ka, matibay ka. Sabi mo sa katayin mo, kasama natin ang Diyos. Letter B, to follow the Lord. Sundan ang Panginoon. Sundin ang Panginoon. Be thankful. Ephesians 5:20, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, always. Lagi, nagpapasalamat sa Ama. Salamat sa tubig, salamat sa ilaw, salamat sa kakanon, salamat sa aparos. Pag nagkarigos ka, salamat sa sabon, salamat sa shampoo. Lahat pinagpapasalamat. And then mararamdaman mo mga kapatid, parang ang Panginoon kausap mo lang everyday, as usual, as casual, like this. In a cool of the day, nag-uusap kayo ni Lord, and then ang Panginoon mag-aayag sa iyo. Bakit? Sapagkat sanay ka na nakasama siya sa lahat ng pangyayari sa buhay mo, lahat ng bagay sa buhay mo, pinagpapasalamat mo sa Kanya. Somebody say, thank you, Jesus. Kaya nga, sabi dyan, give thanks in all circumstances. Sa lahat ng uri ng sitwasyon sa buhay. Sabi baga sa Romans, all things work together for good for those who love God. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip yan. May pangyayari sa iyo, namundok ka, o kaya nagulat ka, o kaya nawalan ka. Time will come, iintindihan mo, kaya pala nawala, sapagkat meron siyang ipapalit. Mas malaki, mas maganda. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Sabi nga, sa isang kasabihan, ang taong mapagpasalamat sa Ama ay laging pinagpapala. Thank you, Jesus. Amen? Number 5, be knowledgeable. Maging matalino ka. Sabihin mo sa katayin, matalino ka. Sa panahon ngayon, meron ng 4 daw na klase. Merong IQ, yung matalino, intelligent, Merong EQ, emotional quotient, paano mo nagiging matiisin ka o kaya maging pasensyoso ka, EQ yun. Yung nasagutan mo yung tanong, yung exam mo 100, IQ yun. Pero yung marunong kang magpakumbaba, EQ yun. Meron pang AQ, adversity quotient. Paano mo ba hinaharap yung mga bagay-bagay sa iyong buhay, mga pangyayari na kumukontra sa iyo? Kung iyon ay nasusolusyonan mo, mataas ang iyong AQ. Meron pang isa, SQ, social quotient. Yung paano ka makisama sa iyong kapwa. May mga tao na matibay, mahusay makisama. May mga tao na matalino pero alo. Gusto niya permisan solo-solo. Itong 4 na ito dapat ma-develop din sa atin. Sapagkat tayo ay mga tunay na larawan ng ating Panginoon. You need to be knowledgeable. Ang ibig sabihin niya, maging matalino. Anyway, ang sabi dito ng Biblia, be wise in the way you act toward outsiders. Dapat ikaw ay maging matalino. Wise. Lagi natin binabanggit sa kasulatan sinabi ng Panginoon, be wise as a serpent, be humble as dove. What does it mean? Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, sharp ka. Meron kang prophetic eye. Bukas ang iyong mata. Ang iyong spiritual ay nakakakita, nakaka-interpret ng mga pangyayari na alam mo na merong ginagawa ang Panginoon sa mga pangyayari sa buhay mo.
Be humble. Ang ibig sabihin niyan, marunong kang magpakumbaba. Na kahit siya may sala, kaya mo makipag-usap sa kanya at mag-release ng patawad. Sabi mo sa katayin mo, pinapatawad na kita. Yun ang tunay na matalino, mga kapatid. Marunong magpakumbaba, marunong magpatawad, marunong na tumanggap ng mga bagay na dumarating sa kanya. Gusto ng Panginoon maging matalino ka. Ang mangmang, hindi nakalagay ang pundasyon doon sa bato. Ano saan nakalagay? Doon sa buhangin. Pagdating ng unos, pagdating ng hangin, bumagsak ang bahay. Bakit? Iba ang kanilang pundasyon. Yung matalino ang pundasyon, bato. Si Kristo ang batong tanggulan. Siya ang ating rock. Si Jesus po yun. At dahil tayo ay nakatatag kay Jesus, tayo po ay matibay. Tayo po ay matatag. James 3:13, pakibasa. Ang tanong ni Santiago, sino ang matalino sa inyo? Sino ang nakakaunawa sa inyo? Kung ikaw ay matalino, kung ikaw ay nakakaunawa, ano ang sabi? Let them show it by their good life. Dapat na ipakita mo sa pamagitan ng ating buhay. By deeds done in the humility that comes from wisdom. So dito makikita mo, ang buhay na mapayapa, buhay na mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, yan ang tunay na katalinuhan. You are applying what you have learned. Yung revelation na nakita mo, narinig mo, nakuha mo, na-absorb mo, nasalo mo, ipinamuhay mo. Sabi sa katayin mo, tatandaan ko yan. Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise. For a companion of fools suffers harm. Kapag ang tao na kasama mo matalino, tatalino ka. Kapag ang kasama mo, lagi, mga kapatid, mga taong malapit sa Diyos, tatalino ka. Sapagat ang tunay na katalinuhan ay ang pagkatakot sa Diyos na makapangyarihan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya kung gusto mo maging matalino, magkaroon ka ng banal na takot sa Panginoon Jesucristo. Kaya nga, ang sabi diyan sa Proverbs na yan, walk with the wise and become wise. Ibig sabihin, it is a process. Pwedeng i-develop, pwedeng i-improve. Let there be as an opportunity in life. Pagkakataon sa buhay. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. In other words, an opportunity in life na nasa sayo ngayon. Na ikaw ay mapagmasalamat, na ikaw ay matalino. Oportunidad yan. Para makita sa iyo ang buhay ni Kristo. Maganda na ang buhay mo nagliliwanag sa iba. Nakikita ang Panginoong Jesus sa buhay na yan. Sabi sa Proverbs 24:14, pakibasa. Know also that wisdom is like honey for you. Ang honey, matamis yan. Yan, mga kapatid, nagbibigay ng energy. Kasi, si Jonathan, nagdidireklum na yung paghiling niya. Nakahiling siya, pulot-pukyutan, kinakanya, nagreliwanag sa kuyan. Padagos siya sa pagkikipaglaban. Nailigtas siya kay itong pulot-pukyutan. Ganyan, mga kapatid, ang tinatawag na honey. Sa banal na kasulatan, yan po ang ating kalakasan galing sa kagurangan. Na sa pamagitan nito, nagbibigay ito sa atin ng enerhiya upang tayo ay magpatuloy. Sabi diyan, if you find it, there is a future hope for you and your hope will not be cut off. Hindi ba puputol? Ang wisdom na ito. At alam natin lagi, binabanggit, wise dominion, wisdom. Yung pamamahala ay matalino. Bakit? Because you are applying the Word of God. Kapag ikaw ay marunong mag-apply ng salita ng Panginoon sa buhay, ikaw ay kikilalaning matalino. Kaya nga, ang sabi ng isang kasabihan, ang taong walang dunong ay parang walang laman na kahon. Ibig sabihin yan, pahalagahan mo ang katalinuhan. Sapagkat kung walang katalinuhan, parang empty lang, parang kahon lang wala. Pag pinumpok mo,
sige sila tanog, mayo maning laog. Ang inyong pag-anaw, tiktok. Pag matiling, may bugan laog. Pag malagatak, mahipis ang laog. Kaya ang utak, ang iyong katalinuhan, nakikita saan? Sa iyong mga sinasabi sa buhay. Na ipapakita ng iyong mga sinasabi sa buhay. Kung ang isang tao matalino, mga kapatid, sa bawat salita na kanyang papakawalan, merong biyaya. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso, lalabas sa puso. Kapag yan hindi ko umiimik, hindi ko makikita kung ano ang nasa loob. Hararong ngayon, hindi ko ngayon maarong. Hindi ko ngayon maladog. Pero kung nagtaram na siya, naintindihan mo siya, nadaw mo siya, nakilala mo siya. Bakit? Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman, siyang lalabas. Kaya ang iyong katalinuhan, naririnig na pagmamasdan. Number 6 and last, be graceful. Sabi mo, mabiyaya. Sabi niya sa verse 6, let your conversation be always full of grace. In every conversation, ang sabi ng Bible, dapat merong biyaya. Ang iyong mga sinasabi, dapat merong biyaya. Kung walang kagandahan o walang biyaya sa iyong sasabihin, huwag mo nang takawalan. Kung ang iyong sasabihin masama, huwag mo nang takawalan. Sabi niyo po bakit? Sapagkat anuman ang iyong pinakawalan, babalik sa iyo, siksik, ludling, umaapaw yan. Sabi niyo sa tayo, matandaan mo yan. Let your conversation be always full of grace. Dapat yung mga sinasabi mo, mayroong biyaya, may pagpapala. Sapagkat kung ano ang iyong sinasabi, babalik sa iyo yan. Siksik, liglig, umaapaw. Kaya, sa tao na mayroong problema, sinabihan mo lang, God bless you. O kaya sinabihan mo, pagpalain ka ng Diyos, release mo lang. Ang good ko sa iyo, dahil nga pumatarang. No, just release. Why? Because it will return back to you. Kung ano ang pinakawalan mo, siya ang babalik sa iyo. Somebody say, thank you, Lord Jesus. Ephesians 4:29, sabi diyan, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Hindi lang ikaw mabibinipisyuhan, hindi lang yung sinasabihan mo mabibinipisyuhan, pati yung mga tao nakikinig sa iyo, meron silang benepisyo. Saan? Sa mga salita na pinakawalan mo. Tanong ko sa iyo, ano ba ang nilalagay mo sa iyong mga post? Ano ba ang nilalagay mo sa iyong wall? Merong bang biyaya? Kung yan ay merong biyaya, babalik sa iyong pagpapala. Ano ba ang iyong sinasabi sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa, sa iyong mga kaklase, sa iyong kaopisina? Yan ba ay may biyaya? Kung yan ay may biyaya, babalik sa iyo pagpapala. Pero kung yan ay masama, babalik sa iyo kasamaan. Hindi lang kasamaan, kasamaan. Siksik, liglig, umaapaw yan. Titus 2:8, anong sabi? Soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Iba ba ang tao na pag nagtarang, bigdadarangog? Iba nga yung authority, tapos iba nga yung kabananan. Hindi nga yung tao, hindi daw nga yung good na. Iba talaga ng Kristo sa iyang daghan. Ibig sabihin mga kapatid, naririnig na pagmamasdan ang Diyos na makapangyarihan na nasa imong daghan. Soundness of speech. Kung igwa dyan yung nagtatarang ng marao, di ka na magdagdag. Kung mayo kang sasabihin sa iya, sabi ni Pastor Craig, kung wala kang mabuting sasabihin sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa, huwag mo nang sabihin. Tayo meron tayong tinatawag na reversing the curse. Pagbabaliktad, binabaliktad natin, yung masama, ginagawa natin mabuti. Halimbawa, minaldisyon ka, ang ibalik mo sa kanya, blessing. Nagalit siya sa iyo, ang ibalik mo sa kanya, pagpapatawan. I release forgiveness. Bakit? Sapagkat yun ang babalik sa iyo. Siksik, liglig, umaapaw yan. Kaya yung bawat salita na iyong pinakawalan, sabi sa tayo mo, bantayan mo, may babalik sa iyo. Kung kaya mong tanggapin yung mga babalik sa iyo, di pakawalan mo. Pero kung pag bumalik sa'yo, pakiramdam masama, huwag mo nang pakawalan. I-reverse mo na lang.
Sabi mo, mayo ka na ng kwarta, sabi mo, may paparating. Mayo ka ng bagas, sabi mo, may maabot. Maluya-luya na ang sa imong hawak. Sabi mo, makusog ako. Igwa kang kahilangan, ang mahal ko sa buhay, sabi mo, ang Diyos ang nagpapagaling. Ano ang sabi ni Lord? Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Kaya hindi masama. Sabi ng iba, ay, kaya, yabang mo man kaya. No, mga kapatid, we have been taught by the Lord to speak to your problem. Magsalita ka sa iyong mga babayaran, mababayaran ka. Magsalita ka sa iyong kautangan, mababayaran ka. Because whatever you release, it will return back to you. Yan ang tawag dyan, law of attraction. Whatever you respect, you attract. Ano ba ang nire-release mo? Kung yan ay respeto, you will attract respect. Pangalawa, letter B, in every season, sa lahat ng panahon. Season with salt, dapat may asin. Pag mayong asin, daing lasa, daing siram. Pero kung may asin, masiram. Pero kung mayong asin, malabsay. Kaya, ang relasyon, minsan minalabsay dahil lang sa taram-taram sa buhay. So that you may know how to answer everyone. Lagyan ng asin. You are the salt of the earth. Let us become preservative doon sa mga nalalapa na susyudad na kung sa inyo kita. Let us become the light in the world na madilim. Kaya sa kinabaan na madiklong, ika ang liwanag. Tayo ang liwanag, tayo ang asin. Sa lahat ng iyong sasabihin, dapat merong asin. Proverbs 16:24, pakibasa. So yung mga salita na merong biyaya, mga kapatid, katulad siya ng honeycomb. Sabi ko kanina, ang honeycomb, yung pulot, pukyutan, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng sigla sa buhay, nagbibigay ng healing to the bones, nagbibigay ng kagalingan sa ating mga kahinaan. Kaya yung ating sasabihin, dapat laging merong biyaya. Para ano? Para tayo nagre-release ng healing. Tayo nagre-release ng kagandahan, kalakasan sa iba. Yung baga may problema ka na nga eh. Para sabihan ka pa ni maraon, lalo kang nagbaba. Imbes na gumaling ka, lalo kang nanghina. Lalo kang nagkaroon ng sakit dahil sa mga salitang iyong napakinggan. Pero kung ang sabi sa'yo, ay gagaling ka, kasama natin ang Diyos ang pag-asa, lumalakas ang iyong pag-asa. Bakit? Sapagat narinig mo sa kanyang mga salita. Ang salita ay tunay na buhay. Kung masama ang salita, masama ang tama. Kung mabuti ang salita, biyaya at pagpapala. Makakamtan ng madla. Gracious word, honeycomb, sweet to the soul, healing to the bones. Kalakasan. Kaya kung ikaw may hilang, tayo mo para sabihin, maluyan ako, magaganda na ako, magaganda ka talaga. Sabihin mo, lalakas ako. Ang Diyos ang aking kagalingan. Merong pag-asa. Amen? Naririnig yan ang katawan mo. And whatever you say, it becomes a prayer to you. Whatever you do, it becomes a prayer to you. Kaya kung ano ang ginagawa mo, that is your prayer. Sige mo na sa waktol, sige mo na sa reklamo, sige mo na sa mukmok. Yun ang prayer mo, mangyayari talaga sa iyo. Pero kung kinukontra mo, sinasabi mo, malakas ako, lalakas ako, gagaling ako, titibay ang aking buto. You are commanding your body to become strong. Hindi masama ho yan, totoo po yan, sapagat ang sabi ng Biblia, mga kapatid, life and death are in the power of the tongue. Sabi sa Proverbs 18:21. Sa Proverbs 15 verse 1, ano sabi? A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. O, nagpapakalayo, nagpapaanggot, nagdadara ng problema. Ang alin, yung mga salita na masama. Pero yung gentle na sagot, magalang na salita, mga kapatid, nagdadala na kahinahunan. Yung baga, daw ang gutod ka na, sinabat ka kang malumanay sa ng tataramon, ganitong binuhusan ka ng malipot na tubig. Hindi yung tawag, hindi pag nagtarap kaya, gano'n ako, kuya, binuhusan ng malipot na tubig. Dahil ang sa iyang mga salita, mga kapatid, merong daladalang
biyaya. Sabi mo sa katain mo, tatandaan ko yan. Kaya nga, ang sabi ng isang kasabihan, ang bibig na magalang ay nagpapalayo sa kapahamakan. Kahit sa mga post, kahit sa mga sinasabi, kahit sa mga ginagawa, tandaan niyo ito mga kapatid. Kapag ikaw ay magalang, malumanay, hindi ka dadalhin yan sa kapahamakan. Tayong lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming buhay, nagbibigay sigla, nagbibigay gabay. Sa mga salitang aming napakinggan, hayaan mo po na ito'y aming magandang magawa ayon sa iyong kalooban. Muli namin sa iyong pinapasakop ang lahat sa aming buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na sa amin ay gumagabay. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name, Amen.